Hindi lahat ng umaga sa San Isidro ay pare-pareho. Minsan, ang araw ay kulay ginto at may amoy ng bagong saing mula sa mga bahay na kahoy. Pero sa mga umagang tulad nito, yung may ulap na nakabitin sa bubong ng langit at may ambon na parang nanunukso, ang mundo ay parang mas mabigat sa balikat. Si Nilo Razon, 14 na taong gulang, ay sanay sa bigat. Sa gilid ng palengke, kung saan nagtatagpo ang amoy ng isda, bulok na gulay at usok ng tambutso, nakasuot siya ng kupas na t-shirt na may butas sa may dibdib at short na laging may mantsa ng putik. Sa isang kamay, hawak niya ang sako. Sa kabila, isang lumang pamalo na ginamit niya para hukayin ng mga bote at bakal sa tambak ng basura. "Oy, Nilo! Dito ka, dito!" Sigaw ng kaibigan niyang si Kulot Sani. Payat, kulot ang buhok na parang sinadya ng hangin at laging may ngiti kahit punit ang tsinelas. Lumapit si Nilo. "Wala nang laman dyan, Sani. Nauna na yung mga malalaki." "Meron pa to, promise!" Sagot ni Sani, sabay dukot ng 2 bote ng soft drinks na bahagyang basag. "Oh, kita mo? 2 piso rin to." Ngumiti si Nilo ng bahagya. Pero agad ding napalis ang ngiti niya nang marinig nila ang mabigat na yabag sa likod. "Mga bata, umalis kayo riyan!" Bulyaw ng isang lalaking malapad ang balikat, nakasuot ng itim na jacket kahit mainit at may tato na kumakain sa leeg niya. Si Dencho Tigre Malvar, bouncer ng junk shop ni Aling Nena at kilala sa palengke na mahilig manakal sa mahina at mangharbat ng parte kahit di naman kanya. "Kuya Dencho, kukuha lang kami ng bote," mahinang sabi ni Sani. Tinignan ni Dencho ang 2 na parang tinitimbang kung gaano kadaling durugin. "Kukuha? Parang di nyo alam na may bayad ang pwesto rito. Kung ipabarangay ko kayo, mga pesteng palaboy." Humigpit ang hawak ni Nilo sa pamalo. Hindi siya lumalaban sa suntukan, alam niyang kahit anong tapang may hangganan kapag gutom ang katawan. Pero hindi rin siya sanay yumuko ng basta-basta. "Kami po yung naglilinis ng kalat dito," sabi ni Nilo diretso ang tingin. "Kung ayaw niyo po kami rito, di sana'y mga tao niyong mamulot. Hindi po yung binubugbog niyo kami." Saglit na natahimik ang paligid, parang ang ambon mismo tumigil para makinig. Sumasagot ka na ngayon," ngumisi si Dencho sabay lumapit. "Gusto mo yata ng leksyon, ha?" Bago pa lumapit ng tuluyan si Dencho, may boses na sumingit, matinis pero matapang. "Dencho, tama na yan!" Si Aling Pura Dalisay iyon, matandang nagtitinda ng lugaw at tukwat baboy sa gilid ng palengke. Maliit ang katawan pero malaki ang tapang. May hawak siyang sandok at kumukulong kaldero sa tabi. "Dencho, huwag kang makialam," sagot ni Dencho pero may pagpipigil ang tono. "Baka mabasag ko yung kaldero mo." "Babasagin mo?" Tumaas ang kilay ni Aling Pura. Di subukan mo. Tignan natin kung di ka pagalitan ng buong palengke. Lahat dito kumakain sa lugaw ko." May ilang tindero ang napalingon. Isang manong nag-aayos ng isda ang napailing. Isang ali na may bayong ang bulong na bulong. "Ayan na naman si Dencho, nambubuli." Nakita ni Dencho na dumadami ang mga matang nakatutok sa kanya. Umismid siya, tumalikod ng bahagya, pero bago umalis, tinuro niya si Nilo. "Bata, tandaan mo to. Hindi ka pwedeng umastang mayabang. May araw ka rin." Hindi sumagot si Nilo. Tinignan niya lang ang likod ni Dencho habang papalayo, at doon niya naramdaman ang lamig, hindi ng ulan, kundi ng banta. Lumapit si Aling Pura sa kanila at bahagyang pinahiran ng malinis na panyo ang pisngi ni Sani na naputikan. "Ay nako, kayo talagang 2. Kung hindi lang kayong masipag, matagal na kayong napahamak." "Salamat po, Aling Pura. Hindi naman po kami naghahanap ng gulo." "Hindi mo kailangan hanapin. Ang gulo, minsan siya ang humahanap sa'yo." Iyon ang problema. Sa buhay nila, kahit di nila ginagawang mali, may mga taong gagawa ng dahilan para iparamdam sa kanila na mali silang nabubuhay. Pagkatapos ng pamumulot,
Dala ang sako na may kaunting bote, bakal at tanso, naglakad si Nilo at Sunny papunta sa junk shop. Doon din nakatayo si Dencho, tila nag-aabang, parang aso na naghihintay ng pagkakataong kumagat. Sa loob, may timbangan. Tinimbang ng isang lalaking payat na si Kiko. Ang sako. 3 kilo, sabi nito. 3? Nagulat si Sunny. Kuya, kanina pa yan. Ang dami niyan. Tumanggo si Nilo. Hindi po yan 3. Baka po mali ang timbangan. Sumingit si Dencho at hinila ang timbangan na parang sinasadya. 3. Ayaw nyo? Sa iba kayo. Pero sa iba, mas mababa ang kilo. Dito, may proteksyon pa kayo. Proteksyon? Napasinghap si Nilo, pero pinigilan niya ang sarili. Alam niya ang laro. Pag sumagot, may kapalit. Kinuha nila ang barya. Kulang, pero wala silang magagawa. Paglabas nila, umupo sila sa may gutter. Bumabagsak ang ambon sa mukha nila, parang maliliit na patak ng pangungutya. Ang daya, bulong ni Sunny. Bakit ganun? Tayong nagtatrabaho, tayo pa yung inaapi. Hindi agad sumagot si Nilo. Sa isip niya, sumulpot ang alaala ng nanay niyang si Maribel, pumakalo ang ubo habang tinatapal sa kanya ang manipis na kumot. Anak, huwag kang magagalit sa mundo. Kasi kapag nagalit ka, ikaw ang mapapagod. Magtiis ka, pero huwag kang magpapatalo. At yung ama niyang si Romy na umalis isang gabi, dala ang plastic na bag at hindi na bumalik. Walang paliwanag, walang yakap, parang basura ring iniwan. Hindi ko alam, sagot ni Nilo sa wakas. Pero balang araw, Sunny, babawi tayo. Hindi pwedeng ganito na lang. Paano? Talong ni Sunny. Wala naman tayong... Naputo lang salita ni Sunny dahil biglang kumalamang tiyan niya. Pareho silang napangiti, mapait. Doon lumapit si Aling Pura, dala ang 2 styro na may lugaw. Oh, kain! Huwag na kayong umangal. Hindi kayo mabubusog sa reklamo. Aling Pura, namula si Nilo. Wala po kaming pambayad ngayon. Utang, sabi ng matanda, sabay kindat. Pero hindi pera ang bayad. Bayad nyo, magpakatino kayo. At kung kaya, tulungan nyo rin yung mas mahina sa inyo. Tahimik na kumain ng 2 bata. Sa bawat subo, may init na bumabalik sa katawan ni Nilo. Pero ang buhay ay hindi lang tungkol sa init ng lugaw. Pagkatapos kumain, naglakad si Nilo pauwi sa barong-barong na inuupahan niya kay Nanay Isabel Lagrimas. Si Nanay Isabel ay byududa, may 3 apo at ang bahay niya ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero. Ngunit may isang bagay si Nanay Isabel na wala sa mga mayayaman, puso na marunong umintindi. Pagdating ni Nilo, nadatnan niyang naglalaba si Nanay Isabel sa palanggana. "O Nilo," tawag nito, "may tira akong kanin, pero konti lang ha, yung mga bata nag-aaway na naman." "Okay lang po, Nay Isabel," sabi ni Nilo, sabay punas ng buhok. "Kumain na po ako kay Aling Pura." Tumanggo si Nanay Isabel. "Yun ang mabait, kaya ingatan mo yan, yung mga ganyang kao, bihira." Kinagabihan, dumilim ang ulap. Tumama ang ulan sa bubong na yero, tunog tambul ng mahirap na buhay. Nakahiga si Nilo sa banig, nakatingin sa kisame na may butas. Sa butas, may patak ng tubig na tumutulo, parang oras na hindi tumitigil. Hindi siya makatulog, kaya bumangon siya, kinuha ang lumang tsinelas at lumabas. May isang lugar siyang pinupuntahan kapag gusto niyang huminga. Ang lumang semeteryo ng San Isidro. Doon, kahit paano, tahimik. Walang sigaw ng palengke, walang banta ni Dencho. Mga pangalan lang sa lapida at damo na humahaplos sa paa. Sa gate, nakita niya ang sepulturero, si Mang Crispin Ilustre, nakaupo sa maliit na kubo at umiinom ng kaping barako sa baso. Payat ang matanda, pero matalim ang mata. Parang alam niyang lahat ng kwento ng mga taong dumadaan. "Nilo," sabi ni Mang Crispin, hindi na nagulat. "Hating gabi na, anong ginagawa mo dito?" "Hindi po ako makatulog. Maingay po sa bahay. Tsaka gusto ko lang pong dumaan." Ngumiti si Mang Crispin na parang may alam. "Alam ko na kung saan ka pupunta. Puntod ni Don Leandro, ano?" Tumanggo si Nilo. "Opo." "Bakit mo nga ba nililinis yun araw-araw? Wala namang nag-uutos sa'yo." Napatingin siya sa madilim na daan ng semeteryo. Sa dulo, nandun ang puntod. Hindi man kita pero parang tinatawag siya.
Dati po nung buhay pa siya, may araw na umuulan din. Wala akong payong. Basa po ako hanggang buto. Tapos may matandang lalaki. Hindi ko alam na milyonaryo pala. Binigyan niya ako ng payong at tinapay. Sabi niya, huwag mong hahayaang maputikan ang puso mo kahit maputik ang paa mo. Napahinga si Mang Crispin. Parang tinamaan ng alaala. Si Don Leandro nga yun, sabi nito. Marami siyang tinulungan pero hindi lahat nagpasalamat. Gusto ko lang pong bumawi, dagdag ni Nilo. Hindi pera pero kahit paglilinis. Parang ayokong makalimutan siya. Kasi kung makakalimutan siya, parang mawawala rin yung dahilan kung bakit may kabutihan pa sa mundo. Tahimik si Mang Crispin, tapos tumango. Sige, pero mag-ingat ka. Hindi lahat ng puntod dito payapa. May mga buhay na tao na mas nakakatakot pa sa patay. Hindi na nagsalita si Nilo. Pumasok siya sa sementeryo, dala ang maliit na basahan at lumang walis tingting na itinatago niya sa likod ng isang puno. Habang naglalakad, ramdam niya ang dampi ng ulan sa balat at ang lamig na gumagapang sa buto. Pagdating niya sa puntod ni Don Leandro Vergara, nakita niya na gaya ng dati, puno iyon ng dahon, putik at maliliit na damong tumubo sa gilid. Niluhuran niya ang lupa at nagsimulang magwalis. Sa bawat hagod ng walis, parang naglilinis din siya ng bigat sa dibdib niya. Parang sa simpleng gawaing iyon, may kontrol siya sa mundong madalas walang awa. Don Leandro, bulong niya habang pinupunasan ng marmol. Hindi ko po alam kung naririnig niyo ko pero salamat po. Kung hindi dahil sa payong niyo noon, baka matagal na akong sumuko. Sa gilid ng puntod, may nakaukit na pangalan. Sa ilalim, may petsa. Sa ibabaw, may lumang vase na basag. Tinanggal ni Nilo ang putik, inayos ang maliit na kandila na minsang iniwan niya. Walang dramang malaki, walang himala, kundi ang tahimik na tiyaga ng isang batang may pangarap pero walang puhunan. Sa malayo, kumulog. Sa gate, may aninong dumaan pero hindi napansin ni Nilo. Ang alam lang niya, bukas kailangan na naman niyang bumalik sa palengke, makipagbuno sa mundo at umasa na hindi siya tuluyang dudurugin. At sa pagitan ng ambon at putik, si Nilo Razon ay nanatiling nakaluhod sa puntod ng isang yumawong milyonaryo. Hindi dahil may inaasahan siyang kapalit, kundi dahil sa loob ng batang basurero, may isang pangako na hindi niya kayang sirain, na kahit gaano kabaho ang paligid, pipiliin pa rin niyang maging malinis ang puso niya. Don Leandro, salamat po. Huling bulong iyon ni Nilo bago siya tumayo mula sa pagkakaluhod. Basa ang palad niya sa putik at ulan at ang lamig ay parang kumakagat sa balat. Sa likod ng sementeryo, kumulog ulit, malalim at matinis, parang may nagsasabi na huwag kang magtagal dito. Habang tinatanggal niya ang dumi sa tuhod ng short, may narinig siyang kaluskos sa malayo. Hindi tunog ng daga o pusa, kundi yapak na sinasadyang hindi gumawa ng ingay. Napatingin siya sa direksyon ng gate. Sa pagitan ng mga lapida at punong akasya, may aninong ang dumaan kanina, pero ngayon wala na. Kung may tao man, parang nilamon ng dilim. Nagmadali siyang naglakad pabalik, bit-bit ang basahan at walis tingting, at sinigurong nakatago ulit sa likod ng puno ang gamit niya. Pagdating sa gate, nandoon pa si Mang Crispin, nakasuksok ang kamay sa bulsa ng kupas na jacket at nakatingin sa madilim na daan. "Uuwi ka na?" tanong ng matanda, di tumitingin kay Nilo, parang mas nakikinig sa paligid. "Opo," sagot ni Nilo, pilit na normal ang boses. "May narinig po kasi ako, parang may tao." Ngumiti si Mang Crispin, pero hindi masaya ang ngiti. "Hindi ka nag-iisa dito, iho. Lalo na sa puntod na yon." Napatigil si Nilo. "May dumadalaw po ba kay Don Leandro?" "May mga dumadalaw," sabi ni Mang Crispin, dahan-dahan ng tono. "At may mga dumadalaw na hindi dapat. Kaya nga sabi ko sa'yo, mag-ingat ka." Hindi na nagsalita si Nilo. Tumango na lang siya saka lumabas ng sementeryo habang ang ulan ay unti-unting humihina. Sa isip niya,
bumabalik ang anino at ang yapak, pero pinilit niyang itulak palayo ang takot. Wala siyang oras para matakot. Bukod sa gutom at bukod sa bukas, may densyo pang nakabantay sa palengke na parang buitre. Kinabukasan, maaga siyang bumalik sa sementeryo. Hindi na gabi, kundi bandang alafalis ng umaga, bago siya dumiretso sa palengke. May araw na sumisilip pero ang hangin ay malamig pa rin at amoy basang damo. Pagdating niya sa puntod ni Don Leandro, napahinto siya. May sariwang kandila. Hindi yung kandilang iniwan niya kagabi. Iba ang kulay, mas bago, at may konting tunaw pa sa gilid na ibig sabihin, sinindihan ito hindi pa katagalan. Sa kabe, may maliit na bungkus ng puting bulaklak na maayos ang ayos, hindi basta tinapon. Ha? Mahina niyang sabi sa sarili. Lumingali nga siya. Walang tao. Walang tunog kundi huni ng ibon at kaluskos ng mga dahon. Nanginginig ang dibdib niya sa kakaibang pakiramdam. Parang may nakatingin, pero walang mukha. Dumiretso siya sa kubo ni Mang Crispin. "Mang Crispin!" Tawag niya. Humihingal kahit hindi naman siya tumakbo. "May kandila po sa puntod ni Don Leandro. Bago. May bulaklak din." Tumingin si Mang Crispin sa kanya. Saka dahan-dahang tumanggo. "Sabi ko sa'yo, may dumadalaw." "Sino po?" Tanong ni Nilo. "Pamilya niya po ba?" "Kung pamilya, hindi sana patago," sagot ni Mang Crispin. "Si Don Leandro maraming kaaway noong buhay pa. Marami ring kunwaring pamilya kapag pera na ang usakan." Napakunot noo si Nilo. "Pero bakit dito? Bakit parang ayaw magpakita?" Umupo si Mang Crispin at humigop ng kape. "May mga tao, Nilo, na mas takot sa liwanag kaysa sa dilim. Kasi sa liwanag, kitang-kita ang totoo." Napatigil si Nilo sa sinabi. Hindi niya agad naintindihan lahat pero ramdam niya ang bigat ng kahulugan. Paglabas niya sa gate, may nakatayo roong dalagang nagbebenta ng sampagita. Hindi niya agad napansin kahapon dahil gabi. Ngayon, kita niya ang mukha. Morena, may pikas sa ilong, at may mata na parang sanay magbasa ng emosyon ng tao. May maliit siyang bayong ng bulaklak at isang lumang payong na nakasabit sa balikat. "Kuya Nilo, no?" Biglang tanong ng dalaga. Tila kilala na siya. Napatigil si Nilo. "Ha? Paano mo?" Ngumiti ang dalaga. "Ako si Mina. Mina Lontok. Lagi kitang nakikita dito, lalo na sa puntod ni Don Leandro. Hindi ka naman madaling kalimutan kasi ikaw lang yung batang nagwawalis ng puntod na parang bahay niya." Medyo nahiya si Nilo. Hindi naman. Naglilinis lang po." "Hinding lang," sagot ni Mina, seryoso na. "Alam mo ba, maraming tao dito sa bayan, dumadaan sa sementeryo pero wala man lang respeto. Ikaw lang yung parang may utang na loob." Napatingin si Nilo sa mga sampagita. "Nagbebenta ka dito araw-araw?" "Oo, pang tuition ko din at panggamot ng tatay ko minsan." Saglit siyang tumahimik, saka nagbaba ng boses. "May narinig ka na bang chismis tungkol kay Don Leandro?" Umiling ako. "Hindi po. Basta alam ko lang milyonaryo daw siya." "Hindi lang milyonaryo," sabi ni Mina, mas lalong lumapit. "Sabi nila, may iniwan daw siyang mana, pero hindi nakuha dahil nag-away-away yung mga kamag-anak. May mga papel daw na nawala. May mga titulo na biglang napunta sa maling tao." Lumakas ang kaba ng Nilo. "Bakit mo sinasabi sa akin yan?" "Hindi ko rin alam," amin ni Mina, sabay tingin sa puntod sa malayo. "Pero may mga araw kasi na may nakikita akong mga taong nakakotse, naka-long sleeves kahit mainit, pumapasok dito. Minsan gabi, minsan madaling araw. Hindi sila mukhang nagluluksa, mukhang silang naghahanap." "Naghahanap ng ano?" tanong ni Nilo. Umangat ang balikat ni Mina. "Hindi ko alam, pero kung tungkol sa mana,
Hindi naman sila magpapakita kung malinis ang hangarin. At ikaw yung laging nandoon. Parang biglang bumigat ang hangin. Bumalik sa isip ni Nilo ang anino kagabi. Bago pa siya makapag-isip ng isasagot, sumigaw si Mang Crispin mula sa kubo. Nilo, kung pupunta ka sa palengke, umalis ka na. Baka abutan ka na naman ng gulo doon. Tumanggo si Nilo kay Mina. Sige, salamat sa sinabi mo. Tapos, bago siya umalis, nadulas ang tanong. Mina, yung kandila at bulaklak, sa tingin mo sino naglagay? Sumingit ang mata ni Mina. Hindi ako sigurado, pero kung ako tatanungin, hindi yan pang alaala lang. Parang marka, parang sinasabing may nagbabantay dito. Pagdating sa palengke, parang sinadya ng araw na ipakita ang tunay na init ng mundo. Kumakaway ang mga tindero, nag-aaway ang mga mamimili. At sa gitna ng lahat, nandoon si Densyo Tigre Malvar, nakasandal sa poste sa tabi ng basurahan. Naglalaro ng susi, parang sheriff sa lugar na hindi naman kanya. Pagkakita kay Nilo, ngumiti si Densyo. Oh, ayan na! Buti dumating ka! Huminto si Nilo at si Sunny sa harap niya. Kuya Densyo, mamumulot lang po kami. Hindi na libre na yon, sagot ni Densyo. Malumanay pero may lason. Kung gusto niyong pumuesto sa basurahan ng palengke, may bayad. 100 kada linggo. Natawa si Sunny pero halatang takot. Kuya, paano namin babayaran yan? Barya-barya lang kinikita namin. Lumapit si Densyo at inamatang baba ni Sunny gamit ang daliri. Di dumiskarte, magnakaw kayo o kaya ibigay niyo sa aking kalahati ng kuha niyo para di kayo masaktan. Ni Nilo's fists tightened. Hindi po kami magnanakaw. Ha? Biglang nagbago ang mukha ni Densyo, sumeryoso. Ayan na naman yung tapang mo. Kala mo ikaw yung bida sa pelikula? May isang tindero ng gulay na si Manong Lito Bayani ang napatingin pero agad ding umiwas. Sa palengke, marami ang nakakakita pero konti ang handang makialam. Lahat may takot, lahat may sariling problema. Kuya Densyo, pilit mahinahon ni Nilo. Hindi po namin kayang 100, pero kung gusto niyo po, bibigyan namin kayo ng... Huwag mo akong tawaran, sigaw ni Densyo, sabay ampas ng palad sa poste. Kung gusto mong dito ka pa rin, sundin mo ang sinasabi ko. May dumaan na si Aling Pura, bitbit ang kaldero. Napansin niya ang tensyon at lumapit. Densyo, ano na naman yan? Mga bata na naman? Aling Pura, huwag kang makialam, sagot ni Densyo. Pero mas maingat ang tono mayon. Makikialam ako, tigas na sabi ni Aling Pura. Hindi mo pag-aari ang palengke, hindi mo pag-aari ang basura. Kung may problema ka, sa may-ari ka lumapit, hindi sa bata. Napangisi si Densyo, pero ang mata niya nakatuon kay Nilo. Parang may pangako ng ganti. Sige, sabi niya sa huli. Ngayon palalampasin ko. Pero next time, kapag hindi kayo sumunod, may mangyayari. Bumalik sa paghinga si Nilo, pero alam niyang hindi tapos ang laban. Sa totoo lang, ngayon pa lang nagsisimula. Pagsapit ng gabi, mas maaga siyang umuwi kaysa dati. Ayaw niyang gabihin sa palengke, pero bago siya tuluyang tumuloy sa barong-barong, dumaan siya sa sementeryo para siguraduhing maayos ang puntod ni Don Leandro at para makita kung may bagong marka. Sa gate, tahimik. Ang hangin, malamig. Nakatayo si Mina sa malayo. Tila pauwi na rin, pero hindi siya lumapit. Si Mang Crispin ay nasa kubo. Nakayuko, parang nag-aayos ng gamit. Habang naglalakad si Nilo sa loob, napansin niyang may sasakyang itim na nakaparada sa gilid ng sementeryo. Hindi pangkaraniwan sa lugar. Hindi jeep, hindi tricycle, kotse na makintab, may tinted na bintana. Lumakas ang kabog ng dibdib niya. At doon niya nakita, isang lalaking naka-long sleeves, may dalang lumalapidang folder at nagmamadaling pumasok sa pagitan ng mga lapida. Payat, naka-slacks, at ang lakad hindi pang nagdarasal, pang naglalakad ng taong may hinahabol. Hindi nagkamali si Nilo sa mukha. Siya iyon, yung lalaking nakita niyang minsan sa umaga, yung mukhang abogadong laging nagmamadali. Attorney Severino Ralos.
Dahan-dahan, sinundan ni Nilo sa malayo. Nakatago siya sa likod ng mga lapida, pinipigilan ang paghinga, pinapakalma ang sarili. Hindi niya alam kung bakit siya sumusunod, pero may kutob na hindi simpleng pagdalaw ang ginagawa ng abogado. Papunta ito sa direksyon ng puntod ni Don Leandro. Pero bago pa makalapit si Nilo, may biglang sumigaw mula sa may pathway. "Hoy! Ikaw na naman!" Boses na matinis at mapangmataas. Si Luz Vindana o Minda Coloma, caretakera ng mga VIP na puntod, nakasuot ng maayos na blouse at may flashlight na parang baton. "Anong ginagawa mo dito?" Singhal ni Minda, sabay itutok ang ilaw sa mukha ni Nilo. Nasilaw si Nilo. Naglilinis lang po ako." "Gabi na! Bawal na bata dito! Magnanakaw ka no! Tinatawag ko na si Mang Crispin. Tatawag ako ng pulis." "Huwag po," nakikiusap si Nilo, nanginginig. "Hindi po ako magnanakaw. Puntod lang po ni Don Leandro." Don Leandro, Don Leandro. Ginaya siya ni Minda ng may pang-iinsulto. "Akala mo naman anak ka niya. Sino ka ba para mag-ari-arian dito?" Sa likod ni Minda, nakita ni Nilo sa gilid ng mata niya ang aninong gumalaw. Si Attorney Severino. Mabilis na umatras at parang sinadyang magtago sa dilim. Tila ayaw mapansin. Biglang lumitaw si Mang Crispin, dalang lumang latigo parang tabuboy ng aso. "Anong ingay niyan, Minda?" "Crispin!" sigaw ni Minda. "Ayan ang batang yan! Laging nasa VIP area. Baka may ninanakaw na naman. Dapat ipahuli na yan." Tumingin si Mang Crispin kay Nilo. Kita niya ang takot sa mukha ng bata at ang putik sa kamay. Putik ng naglinis, hindi putik ng nagnanakaw. "Hindi magnanakaw yan," mabigat na sabi ni Mang Crispin. "Kung magnanakaw yan, matagal ko nang pinalayas. Araw-araw yan nagwawalis ng puntod. Mas malinis pa ang puso niyan kaysa sa bibig ng ibang tao dito." Namula si Minda sa inis. "E di ikaw ang managot kapag may nawala." "Walang mawawala," sagot ni Mang Crispin. "Dahil ang mga yumaong tao dito, wala nang dala." Tinalikuran ni Minda si Nilo, pero bago siya umalis, binitiwan niya ang huling salita na parang patalim. "Mag-iingat ka, bata. Hindi lahat ng bumibisita sa puntod na yan, mabait." At parang sinadya, tumingin si Nilo sa dilim, pero wala ng abogado. Nandun pa rin ang kotse sa labas, pero ilang minuto lang, narinig niya ang andar ng makina at ang gulong na umaalis. Umuwi si Nilo na parang may batong nakadagan sa dibdib. Sa barong-barong, nadatnan niyang nag-aaway ang mga apo ni Nanay Isabel dahil sa maliit na piraso ng tinapay. Tahimik siyang pumasok, pero napansin ni Nanay Isabel ang itsura niya. "Anong nangyari sa'yo, Nilo?" tanong nito, mahina pero puno ng pag-aalala. "Parang may hinahabol ka." Umupo si Nilo sa sulok, yumuko. "May mga tao po sa sementeryo, parang may hinahanap. Tapos si Minda po, gusto akong ipahuli." Humawak si Nanay Isabel sa balikat niya. "Anak, kung delikado, huwag ka na bumalik doon." Umangat ang tingin ni Nilo at doon lumabas ang kakaibang tigas sa mata niya. Hindi yabang, kundi paninindigan. "Hindi ko po kayang iwan yung puntod, Nanay Isabel. Parang kung iiwan ko, parang iiwan ko rin yung payong na ibinigay sa akin noon. Parang pati yung kabutihan." Saglit na natahimik si Nanay Isabel, tapos marahang tumanggo. "E di mag-ingat ka," sabi niya. "At kung kailangan mo ng kasama, sabihin mo. Hindi ka dapat lumalaban mag-isa." Huminga ng malalim si Nilo. Sa labas, umuulan ulit, pero sa loob ng dibdib niya, may apoy na hindi pa napapatay. Ang pangakong kahit mahirap ang buhay, hindi niya hahayaang yurakan siya ng takot. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap ng mga tao sa puntod ni Don Leandro, o bakit may mga kandila at bulaklak na parang marka. Pero isang bagay ang sigurado, hindi siya titigil. Hindi siya titigil. Iyon ang huling tumatak sa isip ni Nilo habang nakahiga siya sa banig sa barong-barong ni Nanay Isabel. Sa labas, patuloy ang ulan. Yung tunog na parang kumakatok sa bubong ng yero. Paulit-ulit, walang pakialam kung may natutulog o nag-iisip.
Sa loob, naririnig niya ang huni ng mga bata, mga apo ni Nanay Isabel, na sa wakas ay tumahimik na rin matapos ang mahabang araw. Pero si Nilo, gising pa rin. Hindi dahil sa gutom, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pakiramdam na may dumadagdag na mata sa buhay niya. Anino sa sementeryo, itim na kotse, abogado may folder, at si Minda Coloma na parang laging naghihintay na may masisi. Kinabukasan, nagising si Nilo nang hindi pa sumisilip ang araw. Nakatayo na si Nanay Isabel sa gilid, nagluluto ng konting lugaw na hinaluan lang ng asin. Nilingkon siya ng matanda, may halong awa at pag-aalala. "Maaga ka na naman," sabi Nanay Isabel. "Opo," sagot ni Nilo habang nagsusuot ng sinilas. "Sandali lang po." Hindi na tumutulok si Nanay Isabel, pero lumapit ito at inilagay sa bulsa ni Nilo ang 2 piso. "Pambili ng tubig, huwag kang magpakabayani ha?" Tumanggo si Nilo. "Opo." Paglabas niya, malamig ang hangin. Hindi na umuulan, pero basa pa ang lupa. Ang langit ay kulay abo na may konting lilim ng umaga, at ang kalsada ay tahimik. Yung tahimik na parang bago pang magising ang bayan sa ingay ng sariling problema. Sa gate ng sementeryo, nandun na si Mina Lontok, nakapayong kahit wala namang ulan, at inaayos ang bayong ng sampagila. Pagkakita ni Nilo, umangat ang kilay na parang nagtatanong, babalik ka na naman?" "Good morning," sabi ni Nilo, nahihiya. "Good morning," sagot ni Mina. "Maaga ka. Nakaalis na ba yung itim na kotse?" Napatingin si Nilo. "Wala na po kagabi, pero may nakita akong abogadong pumasok, si Ate Severino." Nagbago ang ekspresyon ni Mina. Mula sa kabiruan, naging seryoso. "Ate Severino Ralios, yung madalas nakikita sa munisipyo?" "Opo," sagot ni Nilo. "May dala siyang folder, tapos nung sinigawan ako ni Minda, bigla siyang nawala, parang ayaw niyang makita." "Hindi yan magandang senyales," bulong ni Mina. Tapos sumulyap sa loob ng sementeryo na parang may binabantayan. "Nilo, kung may ginagawa kang mali, sabihin mo. Pero kung wala, mag-ingat ka." "Wala po akong ginagawa," sagot ni Nilo, mas mariin kaysa dati. "Nagwawalis lang po ako." Tumanggo si Mina. "Sige, pero kung may makita ka, kahit ano, sabihin mo agad sa akin, okay Mang Crispin?" Pumasok si Nilo sa sementeryo. Tahimik ang mga lapida sa umaga, parang mga taong natutulog na hindi nagigising. Dumaan siya sa mga daan na kabisado na niya, yung may punong akasya na may malalaking ugat, yung may lumang krus na may basag na mukha ng santo, yung may bahagi na laging may putik kapag umuulan. Pagdating niya sa puntod ni Don Leandro Vergara, napansin niya agad ang kakaiba. Hindi na lang kandila at bulaklak, may bahagyang umangat na bato sa gilid ng marmol, hindi halatang tinanggal, kundi parang sinadyang iusog ng kaunti, parang may sumiksik sa ilalim. Napatigil si Nilo. Tinamaan siya ng kaba na parang may malamig na kamay na humawak sa batok niya. Lumingalinga siya. Wala pa ring tao. Pero ramdam niya yung pakiramdam na may nangyayari dito na mas malaki kaysa sa simpleng pagwawalis. Dahan-dahan siyang lumuhod. Pinunasan niya ang kamay sa pantalon, tapos sinubukan niyang itulak ang bato pabalik sa dati. Pero bago pa niya maibalik, may naramdaman siyang matigas na papel, tuyo, kulubot, at may amoy ng lumang kahon. Hinila niya ng maingat. Isang sobre. Luma, halos kulay tsokolate dahil sa edad. May bahid ng lupa, pero hindi punit. At sa harap, may nakasulat sa tinta, hindi printed, kundi sulat kamay. Para sa batang hindi marunong sumuko. Napatitig si Nilo, parang biglang humina ang paligid, parang yung hangin ay naging mas malamig. Sa ilalim ng sulat, may pirma na medyo kumupas, pero malinaw pa rin. Leandro Vergara. "Ha?" Mahina niyang sabi, halos walang tunog. Gusto niyang buksan agad pero nanigas ang kamay niya. Takot oo, pero higit sa takot, may respeto. Parang humawak siya ng bagay na hindi basta papel. Parang humawak siya ng boses ng isang taong matagal ng tahimik. Nilingon niya ang paligid ulit. Sa malayo,
May isang uwak na dumapo sa isang lapida. Sa gate, tanaw niya ang maliit na kubo ni Mang Crispin. Naisip niyang tumakbo roon, pero alam niyang kung buksan niya ito dito mismo, baka may makakita sa kanya, at kung may mga taong naghahanap, baka mas delikado. Pinapasok niya ang sobre sa loob ng kanyang t-shirt sa pagitan ng dibdib at balat para maramdaman niyang nasa kanya pa rin. Tapos mabilis siyang lumakad pabalik sa gate. Hindi tumatakbo, pero mabilis ang hakbang. Parang ayaw niyang habulin ng multo ng sariling kaba. Pagdating sa gate, nandoon pa rin si Mina. May kausap na matandang babae na bibili ng sampagita. Nung makita ni Mina ang mukha ni Nilo, agad nitong napansin ang pagbabago. Anong nangyari? Bulong ni Mina, matapos umalis ang customer. Hinila ni Nilo si Mina sa gilid, malayo sa itamay ng ibang tao. May nakita ako. Sa puntod. Sobre. May sulat kamay. Nanlaki ang mata ni Mina. Anong nakasulat? Dahan-dahan kinuha ni Nilo ang sobre sa loob ng t-shirt at ipinakita. Nang mabasa ni Mina ang para sa batang hindi marunong sumuko, napahawak siya sa bibig. Grabe, bulong ni Mina. Nilo, para sa'yo to. Hindi ko alam. Hindi naman niya ako kilala. O baka kilala ka niya. Putol ni Mina. Seryoso ang mata. Sabi mo nga, binigyan ka niya dati ng payong at tinapay. Baka naalala ka niya. Baka sinusubukan niyang mag-iwan ng mensahe sa taong alam niyang may puso. Hininga ng malalim si Nilo. Pero hindi ako marunong magbasa ng maayos. Ako na, pero dito, delikado. Baka may makita. Punta tayo sa likod ng tindahan ni Aling Pura mamaya, yung sulok na hindi dinadaanan. Bago pa sila makaalis, biglang lumabas si Mang Crispin mula sa kubo. Hawak ang walis na panglinis ng daan. Tiningnan niya ang sobre sa kamay ni Nilo at parang alam na niya agad ang ibig sabihin. Saan mo nakuha yan? Tanong ni Mang Crispin, mabigat. Sa ilalim po ng bato sa puntod ni Don Leandro, sagot ni Nilo, halos pabulong. May sulat po para sa batang hindi marunong sumuko. Napapikit si Mang Crispin, parang tinamaan ng bagay na matagal nang nakatago. Ayan na, sabi niya, parang sa sarili. Kaya pala may mga anino. Ano po ibig sabihin? Tanong ni Nilo. Tumingin si Mang Crispin sa kanya. Ibig sabihin, may iniwan si Don Leandro na ayaw ipakita sa maling tao. At kung napunta sa iyo, Hiho, may dahilan. Napatigil si Mina. Mang Crispin, sa tingin niyo po ba, yung mga dumadalaw dito may alam? May alam, sagot ni Mang Crispin. At mas lalo silang magkakaalam kapag kumalat yan. Nagpalitan ng tingin si Nilo at Mina. Dama nila ang bigat ng sinabi. Naglakad sila papunta sa palengke, kasama si Nilo na parang may apoy sa dibdib dahil sa sobre. Sa daan, kahit may araw na, parang mas madilim ang mundo. Lahat ng tao, pwedeng mata. Lahat ng kaluskos, pwedeng banta. Sa palengke, sinalubong sila ng amoy ng isda at sigawan ng mga tindero. Nandoon si Aling Pura, abala sa paghahalo ng lugaw. Nang makita niya si Nilo, ngumiti siya, pero agad ding mapansin ang kakaibang tensyon sa mukha ng bata. Nilo, bakit parang may sakit ka? Tanong ni Aling Pura. Aling Pura, bulong ni Mina. Pwede po ba sa likod muna? Sandali lang. Nagpaka si Aling Pura pero tumanggo. O siya, sa likod kayo. Huwag niyong patagalin, baka may bimili. Sa likod ng maliit na pwesto ni Aling Pura, may sulok na natatakpan ng lumang trapal at kahon ng plastic cups. Doon umupo si Nilo at Mina. Si Mang Crispin hindi sumama, pero tumayo sa malayo, nagmamasid sa paligid na parang bantay. Buksan ko na? Tanong ni Nilo, nanginginig ang daliri. Oo, sagot ni Mina, pero dahan-dahan. Hinila ni Nilo ang maliit na dila ng sobre. May tunog ng papel na matagal nang nakatago. Nang buksan, lumabas ang isang folded na sulat. Makapal, medyo dilaw, pero maayos ang sulat kamay. Inunfold ni Mina. Huminga siya ng malalim, saka nagsimulang magbasa. Dahan-dahan,
malinaw, parang binubuhay ang boses ng isang taong patay na. Sa batang makakabasa nito, basa ni Mina, nanginginig ang boses. Kung ikaw man ay napadpad sa puntod ko, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa puso, ibig sabihin, ikaw ang pinili ng konsensya. Napahawak si Nilo sa sariling dibdib. Nagpatuloy si Mina. Maraming taon kong nakita kung paano nagiging marumi ang mundo kapag pera ang usapan. Maraming ang nagsabing mahal nila ako, pero mahal nila ang pangalan ko at pag-aari ko. Saglit na tumigil si Mina, parang lumunok. Kung nababasa mo ito, may mga taong nagbabalik sa puntod ko, hindi para magdasal. May mga taong gustong burahin ang katotohanan, at ang katotohanan ay ito. May dokumento akong itinago sa deposit box ng cooperative sa bayan. Nilo's eyes widened. Deposit box? Tumanggo si Mina habang nagbabasa. Oo, ang susi ay hindi ginto. Ang susi ay ang taong hindi natututo sa pananakot. Nanlamig si Nilo, parang yung mga sinabi ni Mang Crispin kagabi, yung mga taong mas takot sa liwanag, biglang nagkaroon ng mukha. Tinuloy ni Mina ang pagbabasa. Kung may tumangkang agawin ang liham na ito sa'yo, huwag kang magtitiwala sa mga ngiting madaling ibigay. Ang mga tunay na tutulong ay yung tahimik lang pero hindi ka iiwan. Bumilis ang tibok ng puso ni Nilo. Parang nasa harap niya si Aling Pura na tumatayo laban kay Densyo. Si Nanoy Isabel na nagbigay ng 2 piso kahit kapos. Si Mang Crispin na sumalungat kay Minda. Si Mina na handang magbasa kahit delikado. Pero bago pa masundan ni Mina ang susunod na linya, may boses na bigyang sumingit sa gilid, malamig at may pagkataranta. Anong hawak niyo dyan? Napalingon sila. Sa pagitan ng mga kahon at trapal, nakatayo ang isang lalaking payat na naka-long sleeves, may dalang folder sa isang kamay, at ang mata nakatuon sa papel na hawak ni Mina. Si Attorney Severino Ralos. Hindi siya ngumiti, hindi siya nagkunwaring mabait. Para siyang taong nahuli pero gustong bumawi. Bata, sabi ni Atty. Severino, dahan-dahan ang lapit. Ibigay mo sa akin yan. Ako ang abogado ng pamilya. Hindi mo naintindihan ang pinapasok mo. Nilo na-tense ang katawan. Si Mina tumayo, humarang. Bakit nyo alam? Tanong ni Mina, matalim. Bakit kayo nandito? Umangat ang kilay ni Atty. Severino. Huwag kang makialam, iha. Hindi ito para sa'yo. Para ito sa legal na proseso. Nilo, kahit nanginginig, pinilit magsalita. Kung legal po, bakit patago kayong pumapasok sa sementeryo? Bakit po kayo umaalis kapag may ibang nakakakita? Saglit na napatigil si Atty. Severino. At doon lumabas ang totoong mukha. Inis. Ang dami mong tanong para sa batang basurero. Malamig niyang sabi. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang kapalit ng papel na yan. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Nilo. Hindi na ito simpleng pagwawalis ng puntod. Hindi na ito tungkol sa kandila at bulaklak. May iniwang mensahe si Don Leandro at may mga taong gagawin ng lahat para maagaw iyon. Nilo, humigpit ang hawak sa sulat at sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niya ang bigat ng isang liham na kayang magbago ng kapalaran. Bata, ulit ni Atty. Severino Ralos, mas mababa ang boses ngayon pero mas matalim. Ibigay mo na. Masasaktan ka kapag napunta yan sa maling kamay at hindi mo pa alam kung sino-sino ang nakatingin. Hindi gumalaw si Nilo. Sa tabi niya, nakaharang si Mina Lontok, ang 2 kamay nakabuka na parang pader. Sa likod nila, narinig nila ang kutsarang kumalabog sa kaldero ni Aling Pura, hudyat na may ibang nakapansin sa tensyon. Attorney, singit ni Mina, mariin ang salita. Kung legal talaga yan, bakit dito nyo kami hinahabol? Bakit hindi kayo dumaan sa barangay o sa pulis?
Sumingit ang pagkairita sa mukha ng abogado. Ang dami mong alam, hindi mo kailangang intindihin. Ang kailangan mo, umalis ka sa usapan. Sumagot si Nilo kahit nanginginig ang dibdib. Kung totoo po kayong abogado, bakit po kayong pumapasok sa sementeryo ng patago? Bakit po pag may sumigaw, bigla kayong nawawala? Napapikit si Atty. Severino sandali, parang pumipigil. Pagdilat niya, pinilit niyang ngumiti. Yung ngiting pang courtroom, pang kumbinse. Sige, sabi niya, nag-iba ang tono, mas malambot. Makinig ka, Nilo. Gusto ko lang tulungan ka. Paano? Tanong ni Nilo, hindi na umaatras, pero hindi rin umaabante. May mga papel dyan, sabi ni Atty. Severino, tumanggo sa sulat. Kung napasa kamay mo yan, pwede kang mapahamak. Pero kung ibibigay mo sa akin, ako ang bahala. Bibigyan kita ng pagkain, bibigyan kita ng damit. Baka scholarship pa, para hindi ka na bumalik sa basura. Sandaling natigilan si Nilo. Sa isip niya, sumulpot ang barong-barong, ang bubong na tumutulo, ang tiyan na kumakalam. Scholarship? Pagkain? Damit? Ang mga salitang iyon sa mahilap, parang pangakong umaga sa gitna ng ulan. Pero bago pa siya maunahan ang pangarap niya, narinig niya ang boses ni Nanay Isabel gagabi. Hindi ka dapat lumalaban mag-isa. At naalala niya rin ang liham. Huwag magtiwala sa mga ngiting madaling ibigay. Kung tutulong po kayo, bakit kailangan niyong kunin lahat? Bakit hindi po ninyo kami samahan sa cooperative para legal? Lumalim ang tingin ni Atty. Severino. May bahid ng pagkabigo. Bata, hindi mo naintindihan. Kapag kumalat to, dadami ang gustong umangkin. Gusto mo ba yun? Sumingit ang Aling Pura mula sa harap, hawak ang sandok na parang armas. Oy, anong nangyayari dyan sa likod? Bakit parang may nanghaharas na naman? Lumingon si Atty. Severino sa direksyon ni Aling Pura at biglang umatras ng kalahating hakbang. Hindi dahil takot sa matanda, kundi dahil dumadami ang mata. Wala, sabi niya, pilit kalmado. Legal matter to. Legal? Bakit sa likod ng yugawan? Balik ni Aling Pura, hindi nagpapatalo. Kung legal ka, magpakilala ka sa harap, hindi yung sinisindak mo yung bata. May ilang tao sa palengke na napalingon. Isang tindero ng prutas ang nagkunot noo. Isang ale na bumili ng lugawan ang napahinto sa pagsubo. Ang palengke, kahit puno ng sariling problema, mabilis makaramdam kapag may batang inaapi. Naramdaman ni Atty. Severino na hindi niya kontrolado ang esena, kaya kinuha niya ang huling baraha, banta na nakabalot sa kabaitan. Makinig ka, Nilo. Bulong niya. Lumapit ng bahagya, sapat para marinig lang nila. Kung hindi mo ibibigay yan, may ibang kukuha at hindi ako ang pinakamasama dito. Tapos tumalikod siya at naglakad palayo, sumingit sa tao na parang walang nangyari. Nguit bago tuluyang mawala sa mata ni Nilo, nakita niyang tinawagan nito ang isang tao sa cellphone. Mabilis, pabulong, parang may binubuo ng plano. Pagkalipas ng ilang minuto, sakalang nakahinga ng maayos si Nilo. Umupo siya sa kahon, hawak pa rin ang sulat na parang buhay ng tao ang nakatupi doon. Okay ka lang? Tanong ni Mina, hawak ang baso niya. Tumanggo si Nilo, pero nanginginig pa rin. Parang gusto kong maniwala sa sinabi niya, pero iba ang pakiramdam ko. Ganyan talaga ang mga manluloko, singit ni Aling Pura. Lumapit na, nakakunot noo. Mabango ang salita, pero mabaho ang intensyon. Ano pa yung hawak nyo? Nagkatinginan si Nilo at Mina. Hindi nila gustong ipagsabi, pero si Aling Pura, isa sa mga dahilan kung bakit buhay pa si Nilo sa araw-araw. Kaya dahan-dahan ipinakita ni Mina ang sulat kamay ni Don Leandro. Napahawak si Aling Pura sa dibdib. Diyos ko, si Don Leandro Vergara, bulong niya. Naaalala ko yan. Noong buhay pa, minsan bumili yan ng lugaw ko. Tahimik lang, hindi mo aakalain mayaman. May sinasabi po siyang tungkol sa deposit box, paliwanag ni Mina, mahinang boses. At may babala po, may mga tao raw na nagbabalik sa puntod niya, hindi para magdasal. Biglang nagbago ang tingin ni Aling Pura. Ay nako, kapag pera ang usapan, nagiging halimaw ang tao.
Nilo, anak, hindi pwedeng ikaw lang. Kailangan mo ng matitinong kasama. Sa araw ding iyon parang may nagpakawala ng bulong sa hangin. Hindi man nila sinasadya, mabilis kumalat ang balita sa mga mata na marunong magbasa ng eksena. May nakuha si Nilo sa puntod ni Don Leandro. May papel, may mana. Sa hapon dumating sa palengke si Kapitana Yvonne Relucio. Matangkad, maayos ang buhok, at may miting pang kamera. Kasamang 2 tanod na parang escort. Nilo Razon, tanong niya habang nakapamewang, parang ang palengke ay opisina niya. Opo, sagot ni Nilo, kinakabahan. Narinig ko, sabi ni Kapitana, matamis ang boses, na may mahalagang dokumento kang nakuha. Nandito ako para tumulong, para sa kapakanan mo. Bakit po kayo tumutulong? Tanong ni Nilo, hindi makapaniwala. Dahil responsibilidad ko ang mga kabataan, sabi ni Kapitana, sabay sulyap sa mga taong nakikinig. At dahil ayokong mapahamak ka sa kamay ng mga mabagsasamantala. Sumingit si Aling Pura, hindi na nagtitimpi. Kapitana, kung gusto niyo talagang tumulong, bakit ngayon lang kayo dumating? Noong binubuli si Nilo ni Densyo, nasan kayo? Napangiti si Kapitana Yvonne pero halatang napahiya. Aling Pura, hindi nating dapat gawing personal ang usapan. Gawing personal? Singhal si Aling Pura. Buhay ng bata to. Bago pa lumala, dumating naman si Pastor Eliang Cortez. May dalang maliit na Biblia at nakasuot ng puting polo. Mga kapatid, kung totoo man ang dokumentong yan, ipagdasal natin. Baka ito ay pagsubok at biyaya. Sumunod pa ang isa pang babae, si Tita Gracia Meneses, nakasuot ng alahas na kumikislap kahit sa lilim. Ay nako Nilo, sabi niya, parang kilalang kilala ang bata. Ako si Gracia, kamag-anak ako ni Leandro. Hindi mo ba ako nakita sa picture? Nako, dapat sa pamilya mapunta yan. Hindi alam ni Nilo kung tatawa o iiyak. Biglang ang mga taong hindi naman siya kilala na siya dahil sa papel. Sa gitna ng gulo dumating si Teacher Mariceline Arguelles. May bitbit na maliit na bag at mukha ng taong sanay mag-ayos ng kaguluhan sa loob ng classroom. Lumapit siya kay Nilo at umupo sa tabi nito na parang natural lang. Nilo, sabi niya, kalmado. Si Mang Crispin ang nagsabi sa akin kagabi at si Mina. Hindi ako nandito para agawin ng kahit ano. Nandito ako para masiguradong naiintindihan mo bawat salita at hindi ka nabubudlol. Teacher, halos pabulong si Nilo. Hindi po ako marunong magbasa ng maayos. Matututunan mo, sagot ni Teacher Celine, may init sa mata. At ngayon pa lang, magsisimula tayo sa tamang proseso. Hindi nagustuhan ng ibang tumutulong ang presensya ni Teacher Celine, lalo na si Kapitana Yvonne na napangiwi at si Tita Gracia na sumamot. Didalhin natin sa cooperative. Mungkahi ni Kapitana, mabilis ang tono. Para matapos na, tumango si Teacher Celine. Oo, pero hindi ngayon. Kailangan natin ng kasama na mapagkakatiwalaan at kailangan natin ng malinaw na plano. Hindi pwedeng padalus-dalus. Nilo, ligtas ba ang kaibigan mo, si Sunny? Napatingin si Nilo sa malayo kung saan si Kulot Sunny ay abala sa pamumulot. Hindi alam ang bigat ng nangyayari. Kasama ko po siya lagi, sagot ni Nilo. Pero napag-iinitan na po kami ni Densyo. Mas lalalayan kapag kumalat ang chismis, sagi ni Teacher Celine, mabigat. Kaya ingatan niyo ang isa't isa. Kinagabihan, nang humupa ang tao, nagkita sina Nilo, Mina, Teacher Celine at Mang Crispin sa tapat ng gate ng sementeryo. Malamig ang hangin, tahimik ang paligid, pero ang katahimikan parang may nakatagong tenga. Attorney Severino tried to trick him. Sabi ni Mina, galit na galit pahin. Tumango si Mang Crispin. Severino, matagal nang umiikot sa mga lupain ni Don Leandro yan. Akala mo abogado lang, pero may kasamang mas malaki. Sinong mas malaki? Tanong ni Nilo. Napabuntong hininga si Mang Crispin. Bramwell Vergara. Si Bram. Natahimik si Nilo. Pamangkin po ni Don Leandro? Oo, sagot ni Mang Crispin. May negosyo, may impluensya, at matagal nang galit kay Don Leandro dahil sa usapang lupa. Kung siya ang kalaban, hindi biro. Parang may pumatong na bato sa dibdib ni Nilo, pero bago siya tuluyang lamunin ng takot, hinawakan ni Teacher Celine ang balikat niya. Nilo, sabi niya,
Hindi mo kailangang maging bayani mag-isa. Ang kailangan mo, maging matalino. Tumango si Nilo, ngulit sa loob-loob niya, isang tanong ang sumisigaw. Paano ka magiging matalino kung ang kalaban mo may pera at tao? Sagot ang dumating kinabukasan, hindi sa salita, kundi sa sakit. Hapon iyon, mainit. Si Nilo ay sandaling umalis para maghantid ng basahan kay Nanay Isabel. Naiwan si Sunny sa palengke, nag-iipon ng bote sa likod ng fish section, yung parte na mabaho pero maraming pwedeng mapulot. Pagbalik ni Nilo, hindi niya makita si Sunny. Nasaan si Sunny? Tanong niya sa tindero ng gulay na si Manong Lito Bayani. Naghatubili si Manong Lito, halatang takot. Nilo, huwag kang magalit, pero may mga lalaking humila kay Sunny kanina, sa likod. Yung may tattoo. Nanlamig si Nilo. Densyo? Tumakbo siya papunta sa likod ng palengke, sa eskinita kung saan nagtatapon ng mga kahon ng isda. Doon niya narimig ang mahinang ungol, parang batang pilit pinipigilan ng iyak. Sunny, sigaw ni Nilo. At doon niya nakita ang kaibigan, nakaupo sa basang semento, nakasandal sa pader, duguan ng labi, nanginginig ang kamay, may pasa sa pisngi, punit ang sako niya, at nakakalat ang mga bote. Nilo, pabulong sabi ni Sunny, nangingiyak. Sabi nila, wag na daw tayong mangialam. Bumalik sa eskinita ang boses na kinapupuutan ni Nilo. Malapit, malamig, parang nananadyang marinig. Next time, sabi ni Densyo mula sa dilim, kahit hindi siya kitang-kita. Hindi na pasa ang aabutin. Sabihin mo sa kaibigan mo, ibigay niya yung papel. Kung ayaw niya, sunod na kayo. Kung ayaw niya, sunod na kayo. Parang nagyelo ang hangin sa eskinita. Si Nilo, nakatayo sa harap ni Kulot Sunny na duguan ng labi, ay hindi makagalaw sa unang segundo. Hindi dahil mahina, kundi dahil sa bigat ng nangyari. Sa buong buhay niya, sanay siyang masigawan, maitulak, mabastos. Pero yung makita ang kaibigan niyang binugbog dahil sa kanya, dahil sa isang sulat na hindi pa nga nila lubos na iintindihan, iba yun. Para siyang sinuntok sa dibdib. Sunny, nanginginig na tawag ni Nilo, sabay luhod at dahan-dahang hinawakan ng balikat ng kaibigan. Kaya mo pa? Umilim si Sunny, halos pabulong. Nilo, ayoko na. Natatakot ako. Sabi nila, may malaking tao daw. Mayaman. Si Bram. Tapos si Densyo. Kasama. Napapikit si Nilo. Pinipigil ang luha at galit. Sa dilim, naramdaman niyang may mata pa ring nakamasid. Hindi na niya hinanap si Densyo. Alam niyang kahit sumigaw siya, walang tutulong. Ang palengke, maraming tao. Pero konti ang kakampi kapag pera ang kalaban. Tinulungan niya si Sunny tumayo. Pinulot niya ang punit na sako at mga bote na kaya pa kahit halatang wala ng saysay. Tara, sabi niya, mabigat ang boses. Keling pura muna, tatapalan natin yan. Pagdating nila sa lugawan, halos napasigaw si Aling Pura mang makita si Sunny. Ay Diyos ko, anong ginawa sa'yo? Aling Pura, mahina si Sunny, nanginginig. Hindi na nagtanong pa si Aling Pura. Kinuha niya ang malinis na bimpo at alkohol, sabay upo kay Sunny. Kahit magulo ang mundo, huwag kang bibitaw. Bulong niya habang pinupunasan ng sugat. Pero hindi pwedeng ganyan lang. Nilo, kailangang lumaban ng tama. Tumango si Nilo, nanginginig pa rin ang panga. Alam ko po. Dumating si Teacher Celine, halatang minadali mula sa bahay nang mabalitaan ni Mina ang nangyari. Nandun din si Mang Crispin, seryoso ang mukha, at si Mina, galit na galit pero pilit nagpapatatag. Hindi na to laro, sabi ni Teacher Celine, mahinaon pero matalim. Kapag ginamit na ang pananakit, ibig sabihin, desperado na sila. Densyo lang yan, singit ni Nilo, punong-puno ng galit. Kung haharapin ko, huwag, putol ni Teacher Celine, tinapik ang balikat niya. Hindi mo kailangang makipagsuntukan para manalo. Kailangan mong manalo sa proseso. Napatingin si Nilo at doon niya unang naramdaman ng kakaibang lakas. Hindi yung lakas ng kamao, kundi lakas ng plano. Kailan natin pupuntahan ng cooperative? Tanong ni Mina.
Bukas ng umaga, sagot ni Teacher Celine. Pero hindi lang tayo. Kailangan may saksi, kailangan may media, at kailangan nating siguraduhin na hindi nila tayo matatakot sa daan. Sumingit si Aling Pura. Kilala ko si Rafi Cañeda sa radyo, sabi niya. Dati siyang kumakain dito. Matapang yun, mahilig sa hustisya. Tumango si Teacher Celine. Maganda, tatawag tayo. At Mang Crispin, ikaw, alam mo ba kung anong deposit box ito? Cooperative ng San Isidro. May lumang vault doon. Hindi bangko, pero may deposit box para sa mga may dokumento. Si Don Leandro, doon nagtatago ng mahahalagang papel noon. Humigpit ang hawak ni Nilo sa sulat na nasa loob ng plastic envelope na ginawa ni Mina. Paano kung haharangin nila tayo? Kung haharangin nila, sagot ni Teacher Celine, mas lalo silang mabubuking. Basta, kumpleto tayo. Kinagabihan, hindi makatulog si Nilo. Umuwi siya kay Nanay Isabel kasama si Sunny. Pinatulog nila si Sunny sa sulok, nilagyan ng yelo sa pasa at pinakain ng konting lugaw. Si Nanay Isabel naninginig sa galit at awa. Nilo, sabi ni Nanay Isabel habang naghuhugas ng pinggan, kung pera yan, baka mas mabuti pang ibigay mo na. Ayoko kayong mamatay. Tinignan ni Nilo ang matanda at doon lumabas ang sakit ng matagal niyang kinikimkim. Nay Isabel, hindi po ito tungkol sa pera lang. Kung ibibigay ko, ibig sabihin, tama yung ginawa nila kay Sunny. Ibig sabihin, pwede nilang apakan kahit sino basta may pera. Naupo si Nanay Isabel, napahawak sa dibdib. Anak, natatakot lang ako. Natakot din po ako, aminin Nilo. Pero mas natatakot po akong mabuhay na wala akong kwenta. Sa madaling araw, sabay-sabay silang nagtipon. Si Nilo, Mina, Teacher Celine, Mang Crispin at Aling Pura. Si Sunny, bagamat masakit pa ang katawan, nagpamilit. Sasama ako, sabi, naningilid ang luha. Ayoko nang matakot. Bago sila umalis, dumating si Rafi Cañeda, nakamotor, may backpack at may maliit na recorder sa bulsa. Mukha siyang taong sanay sumugod sa gulo. Oh, nasan yung bata? Tanong ni Rafi, mabilis magsalita. Sabi ni Aling Pura, may dokumento raw galing sa Yumaong Vergara. Lumapit si Nilo at sa unang pagkakataon, naramdaman niya na hindi siya basurerong bata sa harap ng tao. Bata pa rin siya, oo, pero hindi na basta-basta. Opo, may sulat po si Don Leandro. May sinasabi tungkol sa deposit box. Tumango si Rafi. Okay, basta tandaan nyo, huwag kayong matakot magsalita. Ang takot, pagkain ng mga abusado. Pagdating sa cooperative, nagulat si Nilo sa dami ng tao. May guard sa pintuan, may mga empleyado niya abala, may mga matatandang nakapila, pero sa gilid, may dalawang lalaking naka-long sleeves na parang hindi bagay sa init. At sa malayo, may SUV na nakaparkar, malinis, bago, halatang may pera. Yan, bulong ni Mang Crispin. Yan ang mga tao ni Bram. Nilo lumunok. Si Mina humawak sa braso niya. Andito kami, bulong nito. Pumasok sila. Lumapit si Teacher Celine sa counter. Good morning, Sabi niya sa teller na si Miss Lori Pangan, babaeng nakasalamin. May deposit box kami labubuksan. Nasa sulat ng instruction. May legal guardian ako rito bilang witness at may media. Napatingin si Miss Lori kay Nilo at sa mga kasama. May authorization po ba kayo? Inilabas ni Teacher Celine ang sulat ni Don Leandro at ang envelope kung saan nakatupi ang instruction. Si Mina, maingat na binasa ulit ang bahagi tungkol sa deposit box at pinili ng konsyensya. Si Rafi, naka-record na, nakatutok. Habang nagbabasa si Miss Lori, biglang may pamilyar na boses sa likod. Ayan na naman kayo. Si Attorney Severino Ralios, naka-Amerikana ngayon, mas formal pero mas halata ang tensyon sa mata. Sa tabi niya, isang lalaking may aura na hindi mo makagkakamalan. Matangkad, makinis ang buhok, mamahalin ng relo. Nangangiti pero yung ngiti ay parang hindi umaabot sa mata. Good morning, sabi ng lalaki, mabagal ang boses.
Ako si Bramwell Vergara, pamangkin ni Don Leandro. Nanlamig ang batok ni Nilo. Ito pala ang Bram. Lumapit si Bram sa kanila na parang walang kasalanan. Nilo, tama ba? Sabi niya. Narinig ko ang kwento mo. Nakakabilib ka. Bata ka pa pero may malasakit. Hindi sumagot si Nilo. Sa likod niya, naramdaman niya ang pag-igting ni Sunny. Attorney Severino? Sabi ni Teacher Celine, matatag. Kung may claim kayo, dumaan kayo sa tamang proseso. Hindi yung ginugulo nyo ang bata. Ngumiti si Bram, parang amused. Teacher, hindi namin siya ginugulo. Nandito kami para ayusin. Kasi kung may dokumento si Uncle Leandro, dapat sa pamilya mapunta. At kung may bata mang nakakita, dapat protektahan. Sumingit si Rafi Cañeda. Protektahan o patahimikin? Tanong niya, naka-microphone na halos. Nagbago ang ngiti ni Bram. Media. Of course. Tumingin siya kay Rafi. Mr. Cañeda, tama ba? Kilala kita. Mahilig ka sa drama. Hindi drama kapag bata ang binubugbog. Balik ni Rafi. May bulungan sa paligid. Miss Lori Pangan halatang nag-aalangan pero tumingin siya sa manager na lumapit, si Mr. Dado Pineda, isang lalaking may edad, seryoso. Anong issue? Tanong ni Mr. Dado. Ipinaliwanag ni Teacher Celine ang lahat, ang sulat, ang puntod, ang deposit box at ang harassment. Si Rafi nag-record. Si Bram tahimik lang pero kita ang pagpipigil. Sa wakas, tumanggo si Mr. Dado. Kung may instruction ang depositor, sabi niya, susundin namin, pero kailangan natin ng witness at proper identification ng magbubukas. Ito po, sabi ni Teacher Celine, inilahad ang barangay certificate ni Nilo at ang statement ni Mang Crispin bilang sepulturero at saksi sa regular na pagdalaw ni Nilo sa puntod. Tumingin si Bram kay Attorney Severino. This is ridiculous. Bulong na, pero narinig pa rin ni Mina. Sa loob ng vault room, pinapasok si Nilo kasama si Miss Lori, si Mr. Dado, si Teacher Celine at si Rafi bilang media witness. Naiwan sa labas si Bram at si Attorney Severino pero nakatingin sa salamin, parang mga asong nag-aabang. Nilapitan ni Miss Lori ang box na may label LV17. Ito, sabi niya, ang deposit box ni Leandro Vergara. Kinuha ni Nilo ang maliit na susi na nakabalot sa envelope, susi na ayon sa sulat, hindi ginto. Nanginginig ang kamay niya, pero hinawakan siya ni Teacher Celine sa balikat. Kaya mo, bulong ng teacher. Isinuot ni Nilo ang susi. Umiikot ang lock na parang nagbubukas ng pintuan ng ibang buhay. Pagbukas ng deposit box, hindi pera ang unang bumungad. Isang lumang folder na makapal, may label na Deed of Donation. May envelope na may stamp na Affidavit. May lumang larawan ni Don Leandro na nakangiti at sa likod may sulat. Para sa batang naglinis ng alaala ko. Napakakip si Nilo sa bibig, parang may humigpit na sinturon sa dibdib niya. Binuksan ni Mr. Dado ang folder, binasa ang headline. Deed of Donation, bulong niya. Isang maliit na lupang may lumang bahay, idinodonate kay Nilo Razon. Sa labas, narinig ang pagsigaw ni Bram. What? Ngunit hindi pa iyon ang pinakamabigat. May affidavit sa loob, nakasaad ang mga pangyayari tungkol sa paglipat ng titulo ng lupa at may pangalang tumitining. Bramwell Vergara at ilang kasabwat. May pirma ni Don Leandro, may pirma rin ng isang dating empleyado na ngayon ay handang magtestigo. Kung mabubuksan ito, basa ni Teacher Celine, ibig sabihin, buhay pa ang katotohanan. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang pinto ng vault room. Pumasok si Bram, galit na galit. Tinulak ang guard sa labas.
Wala kayong karapatang buksan yan, sigaw niya. At sa sobrang init, nadulas ang tunay na ugali. Sa amin yan, sa pamilya. Itinaas ni Rafi ang recorder. Sir Bram, recorded po lahat. Pakiulit nga yung sinabi nyo. Napahinto si Bram, pero huli na. Ang mga empleyado sa cooperative nakatingin. Si Mr. Dado nagtaas ng kamay. Sir, lumabas po kayo. Kung may reklamo kayo, dumaan po kayo sa legal. Si Attorney Severino pumasok din, pilit kalmado. We will file. File nyo, putol ni Teacher Celine. Pero hindi nyo na kayang takutin ng bata. May ebidensya na at may media. Sa labas, nakita ni Nilo si Sunny na nakatingin sa kanya. Nangingilid ang luha. Si Mina nanginginig pero nakangiti ng konti. Si Aling Pura nakapamewang parang nanalo sa matagal na laban. Si Mang Crispin nakataas ang baba parang sa wakas may hustisya. Lumabas sila ng cooperative na parang may bagyong dumaan pero may liwanag sa dulo. Pagdaan nila sa kalsada may tumigil na motor. Isang tanod ang lumapit. Nilo, sabi nito, pinapatawag ka ng barangay. May report tungkol sa pananakit sa kaibigan mo. Tumanggo si Nilo. Sasama po ako. Hindi natapos agad ang laban. Alam ni Nilo na may pera si Bram at kayang baluktutin ang maraming bagay. Pero sa araw na iyon, may nagbago. Hindi na siya mag-isa at hindi na lihim ang katotohanan. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting gumulong ang kaso. Si Rafi Cañeda, araw-araw binabalita sa radyo ang progress. Si Teacher Celine, tinulungan si Nilo makapag-enroll sa alternative learning system hanggang makapasok siya sa regular school. Si Nanay Isabel lumipat bilang tagapangalaga sa lumang bahay sa lupang iniwan. Hindi mansyon, hindi palasyo, pero totoong bubong na hindi tumutulo. Si Mina, sa tuwing gabi, nagdadala ng sampagita sa bagong bahay at tumutulong mag-ayos. Si Mang Crispin pumupunta minsan para magbantay. Si Aling Pura nagdadala ng lugaw tuwing may meeting sila para sa susunod na plano. At ang lumang bahay, na dating tahimik at may alikabok, ginawa nilang maliit na silid-aralan. Naglagay sila ng lumang mesa, ilang upuan, at mga donated na libro. Pinangalanan nila itong Silid ni Leandro. Unang araw ng pagbubukas, dumating ang ilang batang lansangan, mga kagaya ni Nilo noon. Nakatayo si Nilo sa harap, hawak ang tsalk na parang unang beses niyang hinawakan ng pag-asa. Hindi ako guro, sabi niya sa kanila, nangingiting mahina. Pero matututo tayong magbasa, kasi kapag marunong kang magbasa, hindi ka basta-basta maluloko. Sa huli ng araw, bago lumubog ang araw, bumalik si Nilo sa puntod ni Don Leandro. Kasama na niya si Mina, si Mang Crispin at si Sunny na gumagaling. May dala silang bagong kandila at bagong basahan. Niluhuran ni Nilo ang puntod gaya ng dati. Pero ngayon, hindi na siya batang nag-iisa sa ulan. May kasama na siyang mga taong pinili ng konsensya. Kinuha niya ang papel at ballpen. Sa ibabaw ng puntod, sumulat siya ng simpleng liham. Maingat ang letra dahil tinuruan na siya ni Teacher Celine. Salamat po, isinusulat niya, humihinga ng malalim. Hindi ko na kailangang magnakaw ng pangarap. Tutulungan ko na lang ang iba na magkaroon.